Tayo po ay nag-uumpisa pa lamang. We're just, sabi nga, scratching on the surface. At naniniwala po ako na ang aklat po ng James ay magiging mas encouraging pa at mas magiging malalim pa sa mga darating na panahon sa ating buhay. Imagine niyo po, kahit si Martin Luther nung panahon po ng kanyang pagkilala sa Panginoon ay hindi niya masyadong gaanong naintindihan ang Book of James. So, si Martin Luther na po yun. So, hindi naman ho tayo si Martin Luther, pero kahit papano po ay now that we have ito pong mga pag-aaral na ito na pwede po nating balik-balikan ay we can understand the Bible in a more precise, in a more systematic way. Ngayong umaga, nais ko pong lagyan ng title, yung pong ating message, yung pong kalooban ng Panginoon sa ngayong umaga. Pero ito po ay English, no? Effective Prayer and Caring Community. Kung inyong maalala, last Sunday, nagbigay po ang elder ng ilang mga bagay patungkol sa yung the disposition of authentic spirituality. Dahil ito po ay dalawa, parang pwede po nating sabihin yung disposition ng isang effective prayer at yung disposition ng isang caring community. So ibig sabihin, ano po ba ang approach natin? Ano po ba ang ating puso? Ano po ba ang ating pananaw sa mga bagay na ito? Okay, so inisip ko na maigi at ang ginawa ko po ay nilagyan ko siya ng 4 important points based on the text at nilagay ko po siya sa Tagalog sapagat as we close, parang lumalabas na gustong balikan ni James yung mga una niyang mga binigyan ng diin, kung inyong maalala, hindi ba't naroon ang very classic na text, ang James chapter 1, ang sabi ng verse 2, Beloved, ang sabi doon, count it all joy when you fall into diverse temptations / trials. So dito po, kung ating makikita, halos meron pong tinatawag na connection, meron pong continuity. So buksan po natin ang ating mga Bibles at muli, tingnan po natin ang James chapter 5. Nabanggit ni Elder last time ang verse 16, pero gusto kong isali ngayon and then para po sa katapusan hanggang verse 20. Okay? Ayan. James, ang sabi po, balikan natin saglit. Just to set the context. Confess your trespasses to one another and pray for one another. Now, what in the world, kung ating tatanungin, bakit ko i-confess ang aking kasalanan sa iba o kaya sa bawat isa, and then at the same time, manalangin. Now, hindi ko natin maintindihan ang salitang yan kung wala po tayong tinatawag na context. Now, nabanggit po natin at nabigyan ng simula ng elder nung last time, yung pala, pag sinabi natin confess your trespasses to one another, ibig sabihin, ihayag mo na ikaw ay naniniwala, halimbawa, na ang pagsisinungaling ay kasalanan. We need to confess it. As what? It is lying. Lying is sin. Hindi ho natin pwedeng kumbaga i-adjust, i-compromise. When we say lying is sin, we need to confess it that lying is sin. So, ibig sabihin, ganun din po sa atin, whenever we encourage one another, hindi ho natin parang pinapalampas o kaya hinahayaan o kaya tinotolerate ang isang kasalanan na hindi po natin kino-confess. Yan pong ibig sabihin. We need to confess our trespasses to one another. Halimbawa, puntahan ko si Brother JM. Brother JM, ako ay nagkamali. I admit na ako ay nagkamali. Ganon din si Brother JM. Pagka nilapitan ko siya, i-admit niya na yon ay mali at talagang walang hindi ko ginawa yan o kaya hindi ako nagkasala. Now, this is the very point. Pag sinabi po natin confess,
your trespasses to one another and pray for one another. So ibig sabihin, hindi po ito sanctimonious prayer. Hindi po ito na parang nauwi sa chismis, tapos ang chismis ay ipinapanalangin natin. No. What we're saying is, we need to confess our sins. Ibig sabihin, kung ano ang kasalanan, kasalanan. At dapat po natin ipanalangin ang bawat isa with all sincerity. Kung ang kapatid ay lumapit, kung nilapitan tayo ng kapatid at sinabing, ito, mali ito, di ba? Ang sinasabi ng Matthew chapter 18. At kung hindi pa nakinig, dadala tayo ng isang kasama. You see the process of Matthew chapter 18. At kapag hindi pa, dadalhin sa church kasi hindi inaamin. Pero ang sinasabi dito, we need to confess. Alam niyo, napakaganda nitong mga talatang ito, no? So again, ang sabi dyan, ang sabi ay, confess your trespasses to one another and pray for one another that you may be healed. Now, kapag ka merong nagkasundo, there is healing. Kapag ka merong humingi ng tawad at pinatawad, kapag ka merong nagpatawad, it brings healing. Tama po ba? Nagbibigay talaga ito ng kagalingan, ng healing. Tingnan nyo, sino man sa atin dito ang hindi nagpapatawad, dala-dala niya sa kanyang damdamin ang bigat na hindi niya pwedeng i-ignore, na kung siya man ay matutulog na, nandyan pa rin, makakatulog na lamang siya hanggang sa paggising, dala-dala niya pa rin ang kabigatan, ninanag siya. Ibig sabihin, ipinapaalala, kinukulit siya na merong dapat na ayusin sa buhay. Pero kung wala ang tinatawag na confessing our trespasses, aminin ang ating pagkakamali, walang healing. Hindi talaga magkakaroon ng kagalingan, mga kapatid. Kaya pala ito yung encouragement ni James. Ang nais ni James ay ayusin natin ang ating mga buhay sapagkat in this fallen world, makakaranas talaga tayo na napakaraming mga hamon sa buhay. I-challenge yung ating pananampalataya. Kaya ang sabi dyan, tingnan nyo, mamaya, bibigyan ko ito ng pansin, the effective fervent prayer of a righteous man avails much. Okay? So, ibig sabihin, meron palang tinatawag na mabisang panalangin. Anong sikreto ng mabisang panalangin? Maliwanag na sinasabi ng text. Tingnan niyo po ang verse 17. Elijah was a man with a nature like ours, same passions as we are. Katulad po natin, si Elijah, makita natin mamaya na talaga namang walang iniwan sa bawat isa sa atin. Ibig sabihin, I find comfort nung tinitingnan ko to, Lord, si Elijah na nga yun. Talagang pagdating sa verse 17, bubulusok. Pagdating sa chapter 18, pero pagdating ng chapter 19, sumadsad. Nasa taas ng tinatawag na victory. Nasa taas ng tinatawag na spiritual strength. Pero pagdating ng isang chapter ay parang sadsad. Anong nangyari kay Elijah? Same passions as we are. Katulad din natin si Elijah na kung hindi tayo magiging intentional at magiging deliberate, hindi natin sasadyain, kung hindi natin sasadyain yung ating responsibilidad, mga kapatid, there will be no healing. Wala hong healing. Hindi ho tayo magkakaroon ng tinatawag na kapanatagan sa ating mga buhay. Okay? So yan. Now, I was thinking, bakit kaya ginamit ni James, ni Santiago, ni Jacobos, okay? Itong si James na ito, well-known kasi nung panahon ng New Testament, ng pangalan ng James actually, si Jacobos. Ibig sabihin Jacob actually. Bakit kaya ginamit niya, bakit kaya mention niya dito si Elijah na very quick lang? Reason. You know why? Because he was actually talking to the choir. Ibig sabihin, alam niya kung ano ang kanyang sinasabi. Kailangan ng ilustrasyon. Kailangan ng isang kwento.
ng mga Jewish people na alam nila kung anong nangyari kay Elijah. At nung sinabi niya ito, para ang lahat ay, oo nga no, tandang-tanda namin yan. Yang kwentong yan na si Elijah, talagang napaka-famous na story na lahat sila ay merong tinatawag na common understanding. Now, tingnan niyo po ang sinabi ng verse 18. I'll go back to that, no? Ang sabi ng verse 18, and he prayed again. Hindi ba't ang sabi doon sa Kings, 1 Kings chapter 17, bigla na lamang lumitaw si Elijah na walang announcement. Biglang lumitaw, ang sabi ng 1 Kings chapter 17, the Tishbite. Biglang lumitaw at yung pala, ang purpose ng Panginoon ay para ihayag kung anong buhay ito meron si Elijah. Ang sabi dyan, and he prayed again, 3 taon at kalahati na hindi uulan at magkakaroon ng tinatawag na tagtuyot, magkakaroon ng drought. So ibig sabihin sa konteksto na ang sinabi ni James na binanggit niya si Elijah sapagkat may konteksto na 3 taon at kalahati na talagang tagtuyot. Imagine niyo, kinaya nila. And yet the Lord has been so good, no? Kay Elijah, dinala siya sa isang brook chariot doon at doon siya pinakain, doon siya ni-nurture ng Panginoon sa kabila ng mga bagay na ito. Well, you know why? Alam niyo po ba kung anong dahilan? Sapagkat, nung time na yun, merong tinatawag na Baal or Baals. The word Baal in Hebrew, ang ibig sabihin ay Lord Master. For example, pwede kong tawagin si elder na Baal Elder. Okay, or Baal Wilbur. Yung word na Baal is actually master or Lord. Pero nung time na yon, ang mga Baals ay actually mga gods, mga Diyos. Nung time na ito, merong drought, merong tagtuyot. Kaya itong mga taong to, sila po ay inisip nila, sabi nila, punta tayo sa Diyos-Diyosan ng tinatawag na storm, the God of the storm. At siya ay magpapaulan. And that was actually the God of storm. Itong si Baal. Pero the word Baal is actually maganda sa isang banda. Lord, Master. Kaya si Abraham one time, tinawag siya na Lord, meaning Baal or Baal. So, pero dito makita natin, nagsisimula ang tinatawag na idolatry sa buhay ng mga tao na dahil may konteksto ng tagtuyot, abay hindi sila makatiis and they thought about Baal. Yan, makita natin sa 1 Kings. Now, tingnan niyo po ang sinabi ng verse 19. Brethren, if anyone among you wanders from the truth, and someone turns him back, the word wanders ay parang tinatawag na planao, meaning planets, na kung saan nagwo-wander. Ang sabi nga nila, ang mga planets daw ay nagwo-wander. Pero by God's providence, sila po ay umiikot ayon sa kanilang orbit at meron silang tinatawag na purpose and function. But the point here is wonder, meaning nagwo-wander, pakalat-kalat, nagwo-wander sila. They are being led astray. So ibig sabihin, itong bagay na ito, brethren, if anyone among you wanders, lumalayo, or pupwedeng sabihin natin, nanlalamig, lumalayo, ang sabi dyan, and someone turns him back. Look at the last verse, verse 20. Let him know. Tingnan nyo gusto po natin bigyan ito ng maingat na interpretation. Let him know that he who turns, the idea of turns is basically, the idea is what? Conversion. Kapag merong isang taong nahikayat mo at siya ay tumalikod, magmula sa kasalanan at sinunod ng Panginoon, ang sabi dyan, who turns a sinner from the error or wandering of his way, will save a soul from death and cover a multitude of sins. Kung merong tinatawag na turning, dito sa turning, hindi lamang siya iikot na parang siya ay passive, kundi
Siya ay active, and that's what we call repentance. Kung ang isang tao ay merong repentant heart, kung ang isang tao ay merong tunay na pagsisisi, the Lord will honor that. Now, tingnan po natin ang unang puntos. Before I would share, may 2 verses ako mamaya, pero tingnan natin ang unang puntos. Nilagay ko po ito sa Tagalog para kailangan nating maunawaan, no? At ma-internalize. Number 1, ang panalangin ng matuwid ay mabisa. Now, question. Sino sa atin dito ang matuwid? Hindi sinasabi ng text, sino sa atin dito ang perfecto? No. Walang perfecto sa atin. Meron siguro si Perfecto de la Cruz, no? Baka siya lang perfecto. Pero wala. Ni isa, wala. Ako hindi. Si Elder hindi. Lahat tayo, we all stumble and fall. Pero ang sinasabi dyan, meron palang mabisang panalangin, at ang panalangin na yan ay ang panalangin ng matuwid. Ang tanong, sino ang matuwid? Ang matuwid ay ang taong binago ng ating Panginoong Jesus. Ang matuwid ay yung taong umasa na sa ating Panginoong Jesus para sa kanyang kaligtasan, na siya, si Jesus, ang ating tagapagligtas, ang kanyang tagapagligtas. Yan yung taong matuwid. Sapagkat the doctrine of justification is, tayo ay inaring ganap ng Panginoon. You are justified freely by His grace. Ang sabi ng Romans chapter 5 verse 1, tayo ay inaring ganap. Ibig sabihin tayo ay ginawang matuwid. Okay? Hindi tayo perfecto, pero tayo po ay mga makasalanan. Pero ang sabi dyan, ang panalangin ng matuwid ay mabisa. Now, Philippians 2:13. Tingnan po natin saglit ito. Tingnan niyo po look at your Bibles and tingnan niyo po sa screen. Sapagkat nung ginamit ni James yung salitang it avails much, yan ay effective, yan po ang ginamit dito sa salitang works. Ang sabi po ay, for it is God who works in you both to will and to do for His good pleasure. Ibig sabihin, it is effective. Why? Because God works. Kapag ang Diyos ay gumagawa at kumikilos, talagang effective yan. Ginamit ni Paul yung salitang yan dito sa James. Ginamit niya sapagkat yung taong matuwid ay merong pananaw na ang kanyang pananaw ay binago na ng Panginoon. Kaya tingnan niyo po kaya pala in-encourage tayo na manalangin, in-encourage tayo na mag-pray sapagkat tayong mga matutuwid by God's grace, tayong mga niligtas na ng Panginoon, ang ating panalangin ay malapit. Nais nating malaman ang kalooban ng Diyos. Nais nating malaman ang kanyang pagkilos sa ating buhay. Kaya daw, kapag ka nanalangin na isang matuwid, alam niya ang kanyang ginagawa. Kaya, sa dulo ng kanyang panalangin, ang sinasabi niya, sa ngalan ni Jesus. Ayon sa authority ng Panginoong Jesus, ipinapanalangin ko ito. Parang sinasabi ng isang taong matuwid, Panginoon, nais ko ang nais mo. Nawa ang nais mo ang maganap sa buhay ko. Yan ang ibig sabihin. Ang panalangin ng matuwid ay mabisa. Kaya tingnan nyo, pero pastor, alam kong Christian ako, pero may hiniling ako, pero hindi sinagot ng Panginoon. Paano yun? Hindi ba mabisa ang panalangin ko? Now, that is a very good question. Lumalabas kasi na kapag, tingnan niyo po, the more we follow the Lord, the more we obey, the more we will understand yung kalooban niya sa ating puso. Anong text? Anong text sa aklat ng Psalms, makikita yon? Psalm 37 verse 4. Delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Now, tingnan niyo po pag sinabing delight, ano ibig sabihin ng delight?
I-enjoy mo ang Panginoon sa buhay mo. Yan ang unang-una. Hindi lamang dapat tayo hingi. Ang nais ng Diyos ay, i-enjoy mo. Enjoy mo ako. Ang sabi ng Diyos, enjoy my presence in your life. Enjoy the Lord, and then everything follows. Pero hindi naman ibig sabihin na sasagutin ng Diyos ang lahat ng gusto mo ayon sa iyong kagustuhan at ayon sa paraan na gusto mo. No! Kundi, the more you delight, inaayos ng Diyos ang ating desire. Inaayos ng Diyos ang ating puso na kapag kunyari hiningi mo itong bagay na ito na hindi binigay ng Diyos, dahil ikaw ay lumalakad sa kanyang kalooban, inaayos ng Diyos ang iyong desire hanggang sa dumating yung point na sasabihin mo, Lord, alam kong ito ang nais mong ipagawa sa akin. Lord, alam ko na itong nais mong daraanan ko sa buhay ko. Lord, alam ko na itong nais mo sa buhay ko na maranasan ko sa buhay ko. Tingnan niyo mga kapatid, talagang mabigat itong closing ng James sapagkat lalabas po na si James bilang apostle of Christianity. Si James po bilang apostle of Christianity, nais niya na ang true and saving faith ay magkaroon ito ng application sa ating buhay araw-araw at walang patid, walang tinatawag na disconnection, kundi yan po ay tuloy-tuloy. It is God who works in you to will and to act. Kaya tingnan nyo, ang panalangin ng matuwid ay mabisa. Meron pong akong dalawang verses na very powerful from Peter. Tingnan po natin yan. 1 Peter chapter 3 verse 12. Now tingnan nyo po, let us take comfort from this passage. Ang sabi po ng verse 12, for the eyes of the Lord are on the righteous, and His ears are open to their prayers. Tingnan niyo po ang kadugtong, but the face of the Lord is against those who do evil. Tingnan niyo ho, bilang mga anak ng Diyos, dito pa lamang po talagang ang pabor ng Diyos ay nasa ating matutuwid, righteous. Ang kanyang tainga ay bukas sa ating panalangin. Tingnan nyo, yan ba ay totoo sa buhay natin? Ito ba ay karanasan natin? Yes! Kaya lang again, wag nating susukatin ng Panginoon sa pamamagitan ng isang request na hindi niya binigay sa iyo at sasabihin mo, hindi naman talaga totoo yan. No! Ibig sabihin, inaayos ng Diyos ang ating puso hanggang sa dumating ang time na sasabihin natin, Lord, have thine own way, Lord. Manguna ka sa aking buhay at ako ay susunod. Tingnan niyo? Now, maraming beses po minsan walang problema talaga sa ating Panginoon na siyang makapangyarihan. Ang problema ay nasa atin. Yung ating panalangin ay weak. Alam niyo, ito pang isang discovery na nakita ko. Kaya pala binanggit si Elijah sapagkat sa konteksto ng panalangin, may matinding problema nung panahon ni Elijah, which I will show you in a short while. Tingnan po, ang sabi dyan, for the eyes of the Lord are on the righteous. Na kanino ang mga mata ng Diyos? Ang Diyos ba ay may mata? Ang Diyos ba ay may eyes? Ha? Literal, may mata? Of course not. Ang ibig sabihin ng eyes ay, God is all-knowing. Alam niya ang nangyayari sa buhay ng isang matuwid. Alam niya kung ikay nasasaktan ngayong araw na ito. Alam ng Diyos kung ikaw ay merong hugot na kung saan ay sakit ka na parang hindi mo maintindihan na ang sinasabi mo, Lord, hanggang kailan itong burden na ito sa buhay ko? Parang tinik siya. Alam ng Diyos. Alam ng Diyos na parang hindi ka makaalis dyan sa tinatawag na quagmire, na parang ikaw ay nasa kumunoy, na the more you do your efforts, the more you actually sink. Alam ng Diyos yan. For the eyes of the Lord are on the righteous.
All-knowing ang Diyos. Alam niya ang lahat. Ang kanyang tainga ay bukas sa kanilang panalangin. Totoo ba yun, Pastor? Totoo ba na ang panalangin ko ay bukas? Bukas ba ang tainga ng Diyos sa aking mga panalangin? Yes. Alam niya, nire-rebuke nga tayo ng Diyos kapag mali ang ating pinagpipray. Ipinaparating sa atin ng Diyos na ating panalangin ay may kulang, merong ulterior motive, merong tinatawag na parang hindi magandang motibo. Alam natin yan. At kapag tayo ay tinuturuan ng Diyos, tayo mismo sabihin natin, Lord, it's my fault. Mali ko talaga, Panginoon. God always acts with effectiveness. Kaya ang idea po ng mabisa, this is what we call effective working. Ang effective prayer ay katumbas niya o kaya equivalent siya sa tinatawag na wholehearted commitment. Now, listen very carefully. Huwag tayong magtataka kung bakit hindi sinasagot ng Diyos ang ating panalangin. Maaari na yung commitment mo half-hearted. So dapat, pag sinabing fervent prayer, pag sinabing mabisang panalangin, dapat alinsunod din yan sa ating pamumuhay everyday. Tingnan nyo? Tingnan nyo kung gaano ka-wise ang ating Panginoon. Hindi niya tayo hayaan na, kumbaga, hingi ng hingi, pero hindi ka naman lumalakad ayon sa kanyang kalooban. Hindi naman tayo lumalakad ayon sa kanyang gusto. Kaya tingnan nyo, kaya hindi pa natin nararanasan talaga kung ano minsan ang tinatawag na effective prayer. Why? Kasi ang prayer, hindi alinsunod doon sa iyong buhay everyday. The more you live according to God's will, the more your prayer becomes fervent. You see, that's the point. Ang grammar po dito ay hindi passive, kundi active. Effective prayer is equivalent, yan po ay parehas lamang sa wholehearted commitment. So ang tanong, committed ka? Committed ka ba? Committed ba tayo? Kaya naman pala ang ating panalangin ay may problema. Walang problema sa Panginoon. Ang problema ay ang ating panalangin. Kasi dapat pagka tayo nanalangin, alinsunod doon sa ating paglakad sa Kanya. Tama ba? Parang katulad ng isang anak. Ang anak lumalapit sa magulang, panayang hingi, at minsan sinabi ng magulang, ikaw, ka nang hingi, pero hindi mo naman sinusunod ang gusto ko sa buhay mo. You see, that's the point. Yan ang gusto ng Panginoon. Tinuturuan niya tayo na hindi lamang tayo humingi na para bagang walang epekto sa buhay natin, kundi dapat kapag nag-pray tayo, alinsunod din sa ating paglakad sa Panginoon. Kaya tingnan nyo, hindi na dapat tayo nanalangin ng walang koneksyon sa tinatawag na kingdom agenda ng Panginoon. Ano ibig sabihin? Lord, hinihingi ko ito pero parang malayo doon sa kingdom agenda mo. Parang nauwi lamang sa gusto ko, nauwi lamang sa nais ko, para sa sarili ko. Parang walang iyong glory, parang walang ang iyong sovereignty, ang iyong pagkilos. Now this is such a very penetrating point, no? Tingnan niyo po, number 2. Ayan. Sige, balik muna tayo doon. Thank you, Marv, sa paalala mo. Yung verse na yon, ito po sa Proverbs, no? And again, this is very powerful. Yan. Proverbs 15:29. Thank you, Marv, sa napaalala mo. The Lord is far from the wicked. Question. Gaano kalayo ang God sa mga wicked? Gaano kalayo ang Diyos sa mga hindi matutuwid? Gaano? Ang ibig mo sabihin, hindi niya alam ang nangyayari sa buhay nila? No, God is sovereign. He knows everything. God has a penetrating knowledge about each and every one of us. Anong ibig sabihin? The Lord is far from the wicked, but He hears the prayer of the righteous. Alam niyo, sa totoo lamang, ang panalangin ng mga matutuwid
ay napakalapit sa Panginoon. Napakalapit. Oo. Pero yun nga, meron tayong tanong, Pastor, malapit ba talaga? Pero parang ang feeling ko, ang layo ng Diyos. Well, para sigurado, hindi malayo kasi hindi ka naman wicked. Tama? Hindi malayo, kapatid, sapagkat hindi ka wicked. You are matuwid. You are a believer. You are a righteous person because of Christ. Kaya kung makita natin yun, the Lord is far from the wicked, but He hears the prayer of the righteous. Ang ibig lang sabihin ay, of course, alam ng Diyos. Alam ba ng Panginoon yung sinisigaw, halimbawa ng mga taong nasa Gaza, na sobrang tindi ng hirap, na sa kanilang lingwahe, pinagpipray nila, matapos na ang gera, dinidinig ba ng Panginoon ang nangyayari sa Ukraine na hanggang ngayon ay talagang hindi maubos-ubos ang bala? Di ba? Imagine niyo. Well, God knows. And yet, tingnan niyo po, and yet, God knows exactly kung ano ang prayers ng kanyang mga anak. You see that? And that, yan mismo ay nagiging effective. Okay? Now, let's go then to the second point. Ito na. Ito po ang pangalawang point na nais ko pong tingnan natin. No? Mabisa. Ang panalangin ng matuwid ay mabisa. Dugtong, mabisa dahil sa buhay na may kabanalan. Yeah. Bakit mabisa? Mga kapatid, tatandaan po natin. Kaya fervent, kaya effective, kasi nga, meron tayong kabanalan. Gusto nating lumakad ayon sa kalooban ng Diyos. Yan po ba ay tama? Yan po ba ay talagang nangyayari sa ating mga buhay? Mabisa dahil sa buhay na may kabanalan. Now, think about this. Bakit ginamit ni James, eto na, si Elijah? Sapagkat ang buhay na may kabanalan, tingnan nyo ang buhay na may kabanalan ay may kinalaman kung ano ang iniisip natin tungkol sa Diyos. Ang kabanalan ay may connection kung paano natin i-view, kung paano natin unawain, kung ano ang ating belief, kung ano ang ating pagtanggap sa Panginoon. Now, medyo malalim ng konti. Pero tingnan nyo, kasi nga binanggit ni James si Elijah. Now, let's go then, tingnan nyo po, 1 Kings, punta po tayo sa 1 Kings. Medyo mahaba ang story, pero alam natin ito. 1 Kings 18, 20 and 21. Yan na lamang ang babasahin natin, no? 20 and 21. So sa 17, ang sabi ng Diyos, magkakaroon ng tagtuyot. Okay? Pagdating ng chapter 18, ang sabi ng Panginoon, okay, pumunta ka kay Ahab or kay Ahab at sabihin mo, okay, na ako ito, si Elijah. Alam naman natin ang problema ni Ahab, no? Si Elijah parang siya yung nagkukos ng trouble, okay, sa kingship ni Ahab. Pero tingnan niyo po ang sinabi ng 20 and 21. So Ahab sent for all the children of Israel and gathered the prophets together on Mount Carmel. Now, naalala nyo ang nangyari dito? Hindi ba? Merong, sabi nga nila, merong contest, merong pagpapatunay. Ang tinawag po dyan ni Ahab, o kaya Ahav, yung mga prophets na yan po ay mga prophets ni Baal. Tingnan niyo po ang sinabi ng verse 21. And Elijah came. Ito na ngayon ang problema. And Elijah came to all the people and said, eto, hanggang kailan kayo? How long will you falter between two opinions? Hanggang kailan kayo magiging double-minded?
Now, balik ako ulit sa second point. Mabisa, effective, fervent ang panalangin dahil sa buhay na may kabanalan. At ang buhay na may kabanalan ay kung meron ka at meron akong tamang pagtingin sa Diyos. Tingnan niyo po ang sinabi, how long will you falter between two opinions? Bakit kayo nagdo-double mind? Bakit kayo double-minded? If the Lord is God, ang sabi ni Elijah, follow Him. But if Baal, tingnan niyo po, follow Him. Ito ngayon ang problema. Look at the last phrase. But the people answered him not a word. Walang sagot. Walang imik. Anong ibig sabihin? Double-mindedness. Kaya pala pagdating ng chapter 1, na ito na yung connection ng James, huwag dapat tayo maging double-minded. Tingnan nyo kung paano nagkakaroon ng tinatawag na consistency. Yung palang buhay na may kabanalan, ito pala ay alinsunod din kung ano ang iniisip natin tungkol sa Diyos. Now, question, naniniwala ka ba na ang Diyos ay totoo? Naniniwala ka ba na ang Diyos ay makapangyarihan at hindi siya magkakamali sa iyong buhay when it comes to His will? Naniniwala ba tayo doon? You see, that's the point. Nagiging problema tayo mismo ang problema sapagkat wala man lang tayong imik. But the people said nothing. Yung pong palang mabisang panalangin, ang equivalent niya ay total commitment to the Lord, total obedience to God, and actively choosing God. Mga kapatid, eto no, Elder and I were shocked. Sinong pipiliin mo? Hindi ba dumating sa point na ilang beses namin, that's the point. Ito talaga ang point. Pag sinabing may kabanalan, mabisang panalangin, yan ay alinsunod saan? Actively choosing God. But the problem right now is, tayo ay double-minded. Wala tayong firm conviction. Pag tinanong ka, are you a Christian? Medyo natitigilan pa tayo. Mga kapatid, magandang pag-aralan muli. Kaya siguro isip na elder, na ibalik ulit sa basics, kaya darating ang susunod na mga linggo that will be working on the covenants na meron tayo. Very true. Kaya pala importante ito. Ngayon ko lang na-realize ito, na ganun pala ang sinasabi ng text kung bakit binanggit si Elijah, dahil alam natin ang kwento. Basahin niyo yung kwento. Ang sabi ni Elijah, sige, gawin na natin to. Kapag kayo ay tumawag sa inyong Diyos, Baal, at papaapuyin niya ang hain, andun ang wood, nandun ang tinatawag na hain, ang karne, kapag yan ay nagkaapoy, ibig sabihin, totoo ang inyong Diyos. Mga kapatid, buong umaga, buong hapon, hanggang gabi, walang nangyari. Antindi, no? Anong ginawa ni Elijah? Sabi niya, now, ako na, time na. So ang ginawa ni Elijah, remember that? Nilagyan niya ng kahoy para, maging klaro. Nilagyan ng, I think, apat na bahagi ng tubig na halos umapaw. Imagine niyo, paano aapoy? Nalulunod sa tubig. But then the Lord showed Himself to be the sovereign God. Kung inyo pong mapapansin, yan ang naging totoo nung time na yon, na patunayan ng mga tao noon, nung nagkaroon ng apoy, everybody worshiped the God of Elijah. Ang matindi lang doon, alam nyo, in the Old Testament, lahat ng mga Baals ni Ahab, pinapatay. You know why? Well, imagine natin, is that the kind of God na meron tayo in the Old Testament? Well, mga kapatid, sagrado ang Diyos. Ang Diyos ng Old Testament. Kaya lahat ng mga false prophets, lahat ng mga prophets ni Baal ay talagang inubos. And then dumating yung point na si Elijah. Tingnan nyo at the height of that victory, tapos dumating yung point na kung saan
natakot kay Jezebel. Naalala niyo yung kwento? Hahabulin ni Jezebel si Elijah. Natakot. Tapos ang sabi ni Elijah, parang nag-iisa na lamang ako. Parang ako'y walang kasama. Parang feeling ko, nag-iisa ako. Di ba? Napaka-popular na kasabihan. Pero yung pala ang Panginoon, no, Elijah, no. I have reserved. Gano'ng karami? I have reserved. Ibig sabihin, prophets who did not bend their knees to Baal. Hindi ka nag-iisa, Elijah. So, ang ibig lang sabihin dito ng Panginoon ay, may purpose ng Panginoon kung bakit pinatunayan niya na hindi talaga po pwede ang double-minded na mga Christians. Hindi po pwede na, ano sa Tagalog, double-minded? Parang, di ba, parang, Tito, ano ibig sabihin ng double-minded sa Tagalog? Parang ikaw ay nagdadalawang isip, namamangka sa dalawang ilog, pwede yun? Okay? Yung allegiance mo, parang nasa yung isang paa mo, nasa kabila, ganito, pwede ba yun? Mga kapatid, that's the point. Kaya palang sinasabi, mabisa dahil sa buhay, ang panalangin na mabisa dahil sa buhay na may kabanalan. O mga kapatid, the very name Elijah means, my God is Jehovah. Kaya napatunayan ni Elijah na ito mismo ang takda ng Panginoon sa buhay niya. Now, third point. Okay? Third point. Ito na, pangatlong point na po ito. Ang iglesia, now, saan ang galing ito? Look at verse 19. This is very clear. No? Napakaliwanag ng verse 19. Okay, ulitin ko ulit. Ang sabi ng verse 19, my brothers and sisters, if one of you should wander from the truth, and someone should bring that person back, ang iglesia ay binubuo ng mga matutuwid at nagpapaturo. Now, sino matutuwid? Tayo sa biyaya ng Diyos, sapagkat tayo mga Christians, sapagkat tayo kanyang mga anak. Pero kung tayo ay matutuwid, hindi natatapos ang ating ministry na tayo dapat ay magpaturo. It never stops. Hindi po pwede, kahit kami ni elder, kahit ang Deacon Alan, Deacon Manny, ay sa totoo lamang, we all experience our lowest points, nakakaranas kami ng mga struggles sa buhay, hindi natatapos ang pagkatuto. Kaya dito ang point ng number 3, ang iglesia ay binubuo ng mga matutuwid, pero binubuo din ng mga nagpapaturo. Walang hinto, walang katapusan ang pagtuturo. Kaya kung ako'y magtatanong, sino sa atin ang magpapaturo pa rin hanggang sa dulo ng buhay? Sino? Ano kaya nung may tumaas ng kamay, Pastor? Ako dahil ako'y ganap na. Mga kapatid, alam kong walang magsasabi nun. Ang iglesia ay binubuo ng mga matutuwid at nagpapaturo. There are sins that threaten the health of the church. The church is always reforming. The church is always repenting. Number 4 and the last. Ang paglayo sa Diyos ay maaaring, ito po, tingnan nyo, ang paglayo ng isang matuwid sa Diyos. Okay? Halimbawa lang, gagamit ako ng pangalan. Okay? Ano lang, no? Permit me. Halimbawa, ang paglayo ni Adrian sa Diyos, ang paglayo ni Norbing sa Diyos, ay maaaring kawalan ng tunay na pagsisisi. Now, kaya ko po ito sinabi sapagkat yung context ng James. Alam ko maraming dahilan, lumayo yung isang Kristiyano sa Diyos dahil nagtampo sa Panginoon. Dahil sobra ang kabigatan.
medyo nagtampo sa Panginoon, matindi ang pagsubok sa buhay at hindi niya akalain, lumayo sa Panginoon dahil may mga rason. Pero alam niyo, to be honest, at the end of the day, ang tao ang matuwid kapag lumalayo sa Diyos, maaaring may kawalan ng tunay na pagsisisi. Now, tingnan niyo po, just be honest. At the end of the day, ang bottom line ng lahat, kulang tayo sa repentance. Bakit ka magtatampo sa Diyos? Unang-una sa lahat, may dahilan ba kung bakit ikaw dapat magtampo? May mga Christians, pinanghawakan nila. Alam niyo kagabi, no? Naroon kami sa Makati at alam niyo, meron akong pamangkin na pastor. Magaling siya, elder from Doan. Pastor Keith Perocha. Meron siyang tito, si Greg, Manong Greg kung tawagin na, kinuha siya ng Panginoon na napakabata. Halos katatapos niya noon sa kanyang engineering course, kinuha ng Panginoon. At kwento sa akin kagabi, ang sabi ni Pastor Keith, sabi niya, Tito, alam mo ba, yung dahilan kung bakit yung lola ko lumayo sa Panginoon dahil hindi niya natanggap kung bakit namatay yung kanyang anak na napakaaga. Hindi niya natanggap. Possible na nangyari yun, o kaya nagtampo, pero alam niyo, ang pagtatampo minsan may hangganan. Pwede ba tayong magtampo sa Diyos for the rest of our lives? Pwede ka bang magtampo sa Panginoon hanggang sa dulo ng buhay? Kaya ang paglayo sa Diyos ay maaaring kawalan ng tunay na pagsisisi. Now, tingnan niyo po ang sinabi ng verse 20. Remember this. Whoever turns. Yung turns, ang ibig sabihin ay conversion. Ang ibig sabihin ay pagbabago. Ang ibig sabihin ay may repentance. Whoever turns a sinner from the error, from the wandering astray of their way, will save them from the death and cover a multitude of sins. Mga kapatid, hindi talaga nagkamali ang Panginoon. Ilang beses naranasan, parang applicable talaga in James, so ilang beses na inulit namin ni Elder, you will end up disappointed. Mag-i-end ka, talagang malungkot ka. Alam niyo, hindi talaga nagkamali ang Panginoon kasi pinili ang sariling gusto kaysa kay Kristo. Imagine niyo, that should be a living example sa ating lahat na kapag kaalam mo ang kalooban ng Diyos, na ang fervent prayer ng isang matuwid, na alam niya na ikaw'y sumusunod sa Panginoon, pero at the end of the day, pinili mo ang gusto mo, pinili mo ang kalooban mo, hindi ang kalooban ng Diyos. Mga kapatid, kaya mag-ingat po tayong lahat. Baka tayo po ay merong double-mindedness na hindi pa talaga sure. Saan ka ba talaga maninindigan? Dito ka ba sa alanganing conviction? O dito ka ba sa maliwanag? Ibig sabihin na lahat ay makita na ikaw ay talagang merong paninindigan, or nandun ka sa kabila na malabo na hindi ka maintindihan. Mga kapatid, this is a serious matter. And so the book of James ends. Tingnan niyo po, ang katapusan ay merong pag-asa sa taong repentant. Sapagkat ang sabi ng verse 20, whoever turns a sinner from the error of their way will save them from death. Kaya alam niyo, ito yung ginagawa pala natin. Ginawa namin ni Elder ang responsibilities to warn, okay? At to admonish. Ganyan din ang ginagawa natin sa bawat isa kapag ka hindi nakinig ang isang kapatid at maliwanag talaga na mali ang kanyang tinatahak. Ang sabi dito, pwede siyang maligtas sa katakot-takot na kasalanan pa, or malugmok siya doon sa kasalanan. At so mga kapatid, sa umagang ito, ang panalangin ng matuwid ay mabisa. Pangalawa, mabisa dahil sa buhay na may kabanalan. Pangatlo, ang iglesia
ay binubuo ng mga matutuwid at nagpapaturo. And number 4, ang paglayo sa Diyos ay maaaring kawalan ng tunay na pagsisisi. May the Lord warn each and every one of us ngayong umaga sa napakaseryosong panawagan ng Book of James. And this is the closing message from the Book of James. Tayo pong lahat ay manalangin. O aming dakilang Diyos, napaka-solemn po ng inyong warning sa bawat isa. Hindi lamang kami dapat, O Diyos, manahimik at walang sasabihin. We need to make a commitment. Hindi po katulad ng mga tao ng panahon ni Elijah. They were double-minded. At ang double-minded, O Diyos, ay isa pong kasalanan na nagpapatunay na ang pagkilala namin sa iyo ay walang pundasyon. Lord, we who know you, we need to speak out. We who know you, Lord, we need to be convicted that you are our sovereign God. Lord, alam ko rin, ang message nito ay maaring hindi pa maintindihan ng mga taong maaring hindi ka pakilala. Lord, magpakilala ka sa kanila. At sana, Lord, ito po ang sama-sama po naming conviction that as a body of Christ, what we know and what we believe shows who we really are. Thank you, Lord, at gabayan kami sa aming pagpapatuloy and prepare us, Lord, for the celebration of the Lord's Supper. In Jesus' name, amen. We have been privileged to listen to a very convicting message. At sana ang conviction na ating narinig ay mag-manifest in the manner by which we will respond to this institution of the Lord's table as we celebrate the Lord's Supper. Napakaliwanag ng mensahe na shinare sa atin ng ating pastor at hindi ko na i-explain further ang significance ng celebration na ating gagawin ngayong umaga. At aking ulitin, we have been given the privilege of understanding what must be the relationship of a believer in the manner by which ang kanyang buhay ay ma-manifest sa mundong ito. Maraming salamat, Pastor, sa iyong mensahe. And habang ako ay nakikinig sa mensahe ng ating pastor, ako ay paulit-ulit na nare-remind ng isang very sweet declaration ng ating God as recorded in the book of Hebrews in chapter 2, verses 11 and 12. Na sinabi roon ng writer ng Hebrew, He who sanctifies and those who are being sanctified, ang mga believers, mga totoong Kristiyano, are of all one. Such a beautiful declaration. Ng isang tunay na Kristiyano ay kaisa ng ating Diyos. And for by which reason He is not ashamed to call them His brethren. Oh, what a privilege. God is not ashamed to call us His brethren if we really have that relationship with Jesus Christ. What a declaration. At sabi niya further, for this reason saying, I will declare your name to my brethren, and I will sing praise to you. You know, what else can we ask for if God is the one declaring these things? Nang ating pangalan ay Kanya nang idineclare sa brethren, even the brethren who are now in the heavens. So this is a serious affair that we are doing.
Kaya let me remind ourselves and let me invite you to all stand up para tayo ay ma-remind ano ang ating duty, ang ating obligation if we are to participate or if we are to observe the celebration. And let me read again the Lord's declaration of how we must celebrate the Lord's Supper, as he said through Paul. 1 Corinthians chapter 11, starting from verse 27. Therefore, whoever eats this bread or drinks this cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of the body and blood of the Lord. But let a man examine himself, and so let him eat of the bread and drink of the cup. For he who eats and drinks in an unworthy manner eats and drinks judgment to himself, not discerning the Lord's body. So the response of a convicted believer in Christ is exactly what Paul is saying to us in the celebration. We will not unworthily participate, but we are free to examine ourselves, talk to the Lord, confess your sins to the Lord, build that relationship with the Lord. So let us examine our hearts and let's bow our heads and spend a moment of silence and talk to the Lord. Heavenly Father, we thank you for this moment of silence that we can talk to you as individuals, examining our hearts, bringing to you our confessions with the assurance that we will be forgiven. For you have indeed finished the work in Christ, through Christ. And thank you, Lord, for that truth. And now as we celebrate the Lord's Supper through this table, thank you for what this bread represents, your broken body, that we might be healed. For what this cup represents, your shed blood, that we might live. And thank you for your sacrifice in the cross of Calvary, that finished work, and when you resurrected from the dead, for finally, death has nothing to do with us anymore, those who belong to you through Christ. In his name we pray. Amen. You may all be seated now, and may I request Deacon Manny and Sis Amin to prepare the table, and the leaders to please come forward and assist me in this celebration.
Shall we all stand up? For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus, in the same night in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, Take, eat. This is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me. In the same manner, he also took the cup after supper, saying, This cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till he comes. Heavenly Father, we thank you for allowing us the privilege of declaring before the world that yes, you are coming back. In his name we pray. Amen. Shall we all stand up and let us sing our doxology? Praise God from whom all blessings flow. Praise him, all creatures here below. Praise him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Heavenly Father, again we are expressing to you our deepest gratitude for being our provider. We thank you so much for all the blessings that come our way because of your goodness. And we pray, Father, that we will always think of your ministry through the MCBC, that we may return a portion of your blessings for your glorious name, for your glorious sake. This we pray in Jesus' name. Amen.